kapag gusto mong mag-simulate ng baha sa maliit na area, pero kailangan mo yung information ng malaking watershed. Kapag sinimulate mo ng high resolution yung buong watershed, aabutin ka ng araw. Minsan naghahang pa yung computer. So, kung multi-scale is like, gusto mo, you simulate the bigger watershed using a rough resolution data. And then as you want to concentrate on a specific urban area, for example. So in my research, I concentrated in Santo Niño, Malanday, those areas of Pasig, those areas of Marikina. And then as you go to that area, high resolution mo siya. So hindi maghahang yung model, and you will get as accurate flooding na gusto mong i-simulate, but you're not compensating for the simulation time. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa Behind the Science podcast kung saan kakausapin natin ang ating mga scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng pag-aaral nila kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. This podcast is in partnership with the UP Resilience Institute. So ang guest natin ngayon is a postdoctoral research fellow currently working under the Horizon Europe Project for Disaster and Climate Resilience in University of Canterbury, New Zealand. She specializes in meteorological and hydrological interaction, storm surge and flood modeling, climate change projections, and tropical cyclone intensification. She graduated BS Physics in the Polytechnic University of the Philippines, a master's in meteorology from UP Diliman, and a PhD in hydrology from Chungnam National University in South Korea. So without further ado, let's all welcome Dr. Leia Dasalias. Salamat po, magandang umaga. Ayun, so ang topic natin ngayon, I think very relevant to dahil napapansin natin in more recent times, palala yung flooding dyan sa Metro Manila. Totoo. Yeah. Pero bago na tayo pupunta doon, as usual, kilalanin muna natin si Dr. Leia as well as yung journey niya sa science and sa research. So first question po, when did you realize na gusto mo magtrabaho sa science sector? Siguro bata pa ako, mahilig na ako sa langit. Lagi ako nakatingala every time. So there's something na curious sa pag tinitingnan mo yung clouds, diba? Pero I never expected na I will be working in the science department because during that time, it's not a profitable course, I think. Na if you wanted to like succeed in life, maging doktor ka or like engineer or something like that. But I didn't know the niche about science. So even though interested ako noon, gusto kong maging architect during that time kasi mahilig ako mag-drawing nung bata pa ako. Tsaka medyo okay naman ako sa math. Pero studying that course is a little bit expensive. So hindi namin kaya nun. So during that time, after I graduated high school, nag-take ako ng exam to get scholarship sa DOST. So during that time, hindi pa ganun ka well-known yung DOST. So nag-take ako ng exam that, and then I took an exam sa university. Even though I didn't get a scholarship, pwede akong makapag-aral pa rin ng tuloy-tuloy. So I took up, nag-exam ako sa PUP. So awa ng Diyos naman, and fortunately, nakapasa ako sa same. And then, I'm not sure if familiar lahat, pero if you get the scholarship from the OST, you're only allowed to get science course. So, pwede ka mag-engineering or chemistry or biology. Pero yung stipend nun is like 2,200 pesos per month. And then, yung sa pag-physics, 4,000 pesos yung stipend. So, pag-physics na lang ako, di ba? Halos kalahati yung dagdag.
kasi mahilig na, favorite ko namang subject nung high school yung physics, tsaka earth science. Tsaka hanggang ngayon, I think nag-influence yung teacher ko nung high school sa physics for me to pursue science deeper. Pero hindi ko alam na ang hirap-hirap pala ng physics. Kaya pala hindi siya kinukuha ng mga tao kasi ang hirap pala niya. So, parang I regretted the decision. Pero nung inunawa ko na yung physics, na in-understand ko kung yung reasons bakit kailangan nating alamin to, and then I realized na, hindi pala, misunderstand lang pala yung physics. And then, nung fourth year na ako, gagawa ko ng research na you are welcome to pursue any science na related sa physics. So during that time, I've always been interested in atmospheric science. So I did my internship in PAGASA. And then doon ko na-realize ito pala yung gusto kong gawin. And then that's what influenced me to do meteorology in UP Diliman. And then, when I work in Project NOAA, I realized na hindi lang pala importante yung i-analyze mo yung dynamics ng atmosphere. Dapat pala mas intindihin natin kung gaano siya nakaka-apekto sa buhay ng tao. So, doon ako nagkaroon ng interest to study flooding, specifically during that time, storm surge. Kasi wala masyadong taong nag-study nung era na yun. And then, yung flooding nung inaral ko na siya sa Korea, andun pala yung na kailangan natin aralin to. We have to have representatives na mag-aaral ng these kinds of disasters kasi it's gonna be happening more further in the future. So, yun yung nag-influence sa akin. I think it's not straightforward na ito yung gusto kong gawin. Andun yung mga nangyayari sa buhay mo na parang nag-influence sa'yo na you should take this path, you should take this path. And I'm happy na yun yung mga na-encounter ko sa buhay ko. And as of right now, I'm doing flood analysis and flood modeling. And this is what I wanted to do for a long time. In a way po pala, medyo nabudol kayo ng stipend para i-pursue yung basics. Totoo. gusto ko nang balaan yung mga bata na kapag pag magte-take kayo ng course, huwag kayo mabudol ng pera. Pero I'm happy now dahil naiintindihan ko na kung bakit yun yung path na napuntahan ko. Pero naghirap ako. I'm not sure ngayon kung magkano na yung stipend. I think mas mahal. Parang feeling ko yun, parang dumoble na yata compared po sa time niya. Doble na, Diyos ko. Kawa. Diyos ko po. Para sa 4,000 pesos, Diyos ko po. Pero buti naman nangyari. Not entirely sure kung dumoble. Pero mas mataas siya compared sa normal. And I think ito din yung parang dinidiscuss ng mga ibang physicist. Kasi di ko alam kung familiar po kayo or yung audience sa Liknayan podcast. So ito naman, podcast naman to ng mga Pinoy physicist. Tapos naku. Mas mahirap yung pinagdadaanan nila. Diyos ko po. Yung pinaka-common na sinasabi nila bakit nila pinursue yung physics ng college ay yun nga yung stipend. So effective daw. Napaka-effective na strategy. Effective. Diyos ko po. Oo. Kaya pala, kasi kailang mental health mo pala yung remaining na pera. Ipambayad sa therapist. Although, marami akong kaibigan na they're successful now as physicists. Actually, yung kapatid ko ngayon, professor siya sa Material Science Department ng physics. So, nabudol ko naman siya para mag-physics din. So, hindi naman siguro siya nagre-regret. Actually, ako din nga po yung kambal ko physicist din. Theoretical. Talaga ba? O, tinan mo na? Although, kailangan natin ng those kinds of scientists sa Pilipinas kasi hindi tayo well represented sa global science. And I'm so thankful sa DOST kasi they give chance sa mga bata na interested talaga sa science na i-pursue yung dreams nila na hindi nalilimitahan ng financial difficulties. Ang galing din po ng background yun na from physics tapos meteorology and hydrology. So parang interrelated kumbaga lahat ng kinuha nyo na course. Oo. Ang science kasi talaga konektado sa isa't isa. Hindi mo sila independently
na i-treat mo sila ng independently. So, ang dami-daming niche ngayon sa science na pwede mong puntahan na hindi pa napupuntahan ng iba. As long as you are yung interested ka talaga and genuine yung gusto mong matuto, di ba? So, I think, na-influence na ako ng pinagdaanan ko sa buhay, pero people that do like pure physics or pure chemistry, pure biology, sila naman yung nag-i-impact dun sa ano nila, sa niche nila. So, I think iba-iba lang tayo ng napuntahan in life, but we are all making an impact to all our fields na napuntahan. Pero ano pong specific concept ng physics yung pinaka ginagamit nyo sa field ng meteorology and hydrology? I think physics is everywhere, no? Not just in meteorology. Sa araw-araw na buhay, sa engineering side, sa biology side, physics is there. So mostly yung natutunan ko sa physics is yung dynamics, ng fluid dynamics. Yun yung pinaka-importante sa amin kasi ang atmosphere is considered fluid. So yung mga water molecules sa atmosphere, nag-act sila as certain particles na already pinag-aaralan na sa physics. So makikita natin yung behavior niya. For example, yung pag-forecast ng track ng bagyo, dati hindi natin alam na pwede pala siyang i-forecast. Paano niyo nalaman na pupunta siya sa north? Paano niyo nalaman na pupunta siya sa south? Actually, ma-determine siya dun sa pressure levels ng atmosphere. So, usually kapag meron ng LPA na namuo, ang pupuntahan niya dun sa less pressure area. Less pressure areas, scientifically, limbawa, low pressure dito. So, dun yung track niya. So, low pressure dito. Dun yung track niya. So, yun pala yung malaking naitulong ng, if you have a background in physics, in science, in earth science, madali mo na ma-absorb yung mga behaviors ng air particles and such. So, ang dami pa niya. And then sa hydrology din, yung flow ng tubig, ay inisip natin, ang flood, mag-flow lang siya mula sa higher elevation area to lower elevation area. Hindi lang pala yun. Marami palang factors na kailangan isipin. For example, yung Manning coefficient, yung friction term niya. So halimbawa, sa urban areas, mas mabilis mag-flow yung tubig kasi mas smooth yung surface. Pero sa green area, halimbawa sa vegetation area, mas siya parang nalilito yung tubig kung saan siya pupunta kasi maraming obstruction areas. So dun yung application ng physics. If you understand yung concept ng basics niya, mas madali mong ma-understand yung behavior ng science in other fields. So I think magandang basis pa rin ng physics. So in-encourage ko pa rin yung mga bata na mas maganda siyang basis, fundamentals. Pero yung pag-pursue nyo po ng graduate school from BS, nag-graduate school po kayo agad or may work pa kayo? Graduate ako 2008. I was 100% thinking I will be a high school teacher sa physics. Then when I graduated, doon ko na bumulaga sa buhay na hindi pala ganun kadaling maghanap ng trabaho, no? So if you wanted to pursue academe, kailangan mo mag-apply few months in advance para pagdating ng ng semester, magsi-start ka na. And hindi ko na-realize yun kasi gusto ko lang graduate after I graduate. And then during that time, I was like breadwinner ng family namin. So I need to find work as soon as possible. So I worked in a call center. So 3 taon akong nag-call center. Ang schedule ko from 8 p.m. to 5 a.m. And then I think like, bakit ako nandito? Ang layo-layo ng course ko, di ba? Pero akala ko parang hindi yun yung gusto kong gawin sa buhay. So parang gumigising ako na papasok ako sa trabaho, tapos uuwi ako sa trabaho. Parang yun na lang yung buhay ko. 22 or 23 years old pa lang ako. Ayoko na. Parang ganon. So, nirealize ko na I don't want to do this. Parang hindi ko gustong gawin to habang buhay. So, after couple of years, nung nakagraduate na yung kapatid ko, so sabi ko, ako naman parang gusto ko naman i-pursue yung gusto ko. So, nag-enroll ako sa UP IESM as a
for MS Meteorology na pumapasok ako gabi. Tapos, ang out ko 5 a.m. Tapos, ang klase ko nasa 1 p.m. to 4. So, matutulog lang ako 2 or 3 oras. Papasok na naman ako. Tapos, sa klase ko ganyan. Buti na lang yung mga professor ko maintindihin. So, kung napanood nila to, parang, ma'am, sir, salamat po. And then, parang ganun. So, after a couple of years, sabi ko, parang hindi ko kaya yata na dadating na ako sa writing ng research, tas ganito pa rin. So, nag-resign na ako noon. And then, nag-full-time ako na MS student, na wala akong backup plan. Parang, from zero tayo. Mag-tutor lang ako. Basta gusto ko yung ginagawa ko. And then, that year, na nabuo yung storm surge component ng Project NOAA. So, naghahanap sila ng 2 meteorologists na will be doing the typhoon monitoring during that time. So, I met Joy and Kenneth. So, then we started storm surge component. Then, doon na ako nagstay. And that's where I found my passion sa meteorology. Na I'm still very happy we crossed path. And then, even though hindi na ako nag-work sa NOAA ngayon, andun pa rin yung parang all things I can do to help, I will do because of that. Medyo nakakatawa pa yung part na papasok kayo sa class tapos matulog. Ito yung mga meme na papasok ka sa klase na kulang yung tulog, pag uwi mo, kompleto na yung tulog mo. Oo. Parang ano ba yun? Wala ko yata akong natutunan. Buti na lang, parang yung iuwi ko yung, pag day off ko, hihingin ko yung PowerPoint nila ma'am, nila sirs, aralin ko ulit. Tapos, ang assignment ko para magsusolve ng equation, parang halaka, paano ko gagawin to? Siguro, parang parang will na rin, parang 50% dahil stubborn ako. Parang, hindi, inaral ko to, mahal yung tuition fee, kailangan ko siyang tapusin. And, yeah. So, mahirap talaga. Diyos ko po. Buti tapos na. Ngayon po, postdoc kayo. Well, nakapag-guest na kami dito ng ibang mga postdocs din. Pero ang hindi namin pala na-discuss sa audience, anong ibig sabihin ng isang postdoc researcher? Anong pinagkaiba niya from PhD to postdoc? Good question. So, ang literal na ng meaning ng postdoc, so immediately after mong graduate ng PhD, meron ka ng PhD degree. And then, yung mga postdoc researchers, usually, sila yung mga nasa fixed-term employment. So, halimbawa, may project yung university na 3 years, kailangan mag-hire ng professional to do this. So, mag-hire ka ng specialized dun sa degree na yun. So, ang tawag sa kanila, postdoc researcher. Tapos, after you become experienced postdoc researcher for how many years, ganyan, pag meron ka ng kakayanan mag-request ng funding or meron ka ng kakayanan to lead a project yourself, you will be considered a postdoc fellow. So, sila yung mga parang independent postdoc na kaya nilang magdo ng managerial positions tsaka yung technical aspects ng project. So, doon ka na magiging postdoc fellow. After nun, hindi ko lang alam. Inaalam ko pa rin. I will let you guys know. Tenure, na po. Maghanap na ng tenure track. Ayun, professor, parang ganyan, tenure track. Siguro, academe pa rin or you will be working on research institute. So, mga postdoc yun. So, sila yung mga postdoc researchers and postdoc fellows. So, I guess, alam na natin yung background ni Ma'am Leia. Punta na natin yung naging research niya. So, ang title nito ay Developing an Integrated Multi-Scale Rainfall Runoff and Inundation Model. Application to an Extreme Rainfall Event in Marikina Pasig River Basin, Philippines. So, ma'am, first question, can you explain your paper in just one sentence? Ay, paano ba to? Ito yung pag-simulate ng baha na generate ng Typhoon Ondoy noong 2009. So, I'm not sure kung anong edad ng mga viewers, pero 2009 that Ondoy has been very memorable sa Metro Manila because ito
isa sa mga unang bagyo na nagbaha, not just Metro Manila, Marikina, Rizal areas. And it's a very extreme baha. Hindi siya yung normal na typhoon na baha. So, curiosity, ang daming nag-aral ng typhoon na yun kasi hindi siya ganong kalakas. Pero ang dami niyang produce na rainfall. So, yun yung inisip kong research kasi napaka importante siya malaman for us to understand kung ano yung behavior ng baha in the future. Especially after nung bagyo na yon, halos every other year nagkakaroon tayo ng extreme rainfall events sa Manila. After nun, nandun yung Habagat 2012, Habagat 2013, then Typhoon Yaga, Typhoon Yagi, and then Typhoon Bangko 2020. So, this is the time for us to understand na this is gonna be happening again in the future in more frequently than we are expecting. So, kailangan alam natin yung behavior niya. So, ang problema kasi sa flood modeling, kailangan, para makakuha tayo ng very accurate results sa flood, kailangan maganda yung data natin. Kailangan mataas yung resolution ng elevation model, yung rainfall, kailangan every minute meron tayong result. And yung land use area. So, sa Pilipinas, wala tayo nun eh. Napaka-scarce ng data sa Pilipinas. Di katulad ng sa Korea and sa New Zealand. Pag gusto mo makuha yung data dito ng every hour, every minute, makakakuha ka. But sa Pilipinas, ang hirap niya. So, yun yung struggle as flood modeler. Kailangan ka find ng solution paano mo isusupplement yung limitations ng data availability. So, itong research na to, plus yung another 2 researches was the focus of my PhD degree. Paano natin isusupplement yung limitations ng data in terms ng hydrometeorological data para makaproduce tayo ng flood simulations na as accurate as possible. So I think I was able to propose some solutions, but it's still an open topic. I'm still working on how to supplement that. Doon po sa title nyo, curious po ako anong ibig nyo pong sabihin doon sa term na multi-scale? Multi-scale. Sa flooding, kasi halimbawa, kapag gusto mo mag-simulate ng baha, kailangan mong kunin yung information ng buong watershed. Kumbaga, hindi siya by political boundary watershed boundary siya. So, pag napapalibutan ka ng bundok, tapos lahat ng tubig doon napupunta sa isang lugar, isang watershed lang yon. So, kapag gusto mong mag-simulate ng baha sa maliit na area, pero kailangan mo yung information ng malaking watershed. Kapag sinimulate mo ng high resolution yung buong watershed, aabutin ka ng araw. Minsan naghahang pa yung computer. So, kung multi-scale is like, gusto mo, you simulate the bigger watershed using a rough resolution data. And then as you want to concentrate on a specific urban area, for example. So in my research, I concentrated in Santo Niño, Malanday, those areas of Pasig, those areas of Marikina. And then as you go to that area, high resolution mo siya. So hindi maghahang yung model, and you will get as accurate flooding na gusto mong i-simulate, but you're not compensating for the simulation time. So yun yung one of the objectives in yung proposed solutions for flood modeling is to run it through multi-scale or downscaling. Pero yung results niya po ba, mas maganda siya as compared sa igawin mong high resolution lahat-lahat? Siguro pareho lang yung magiging resulta niya kasi yun yung objectives niya eh. Pero ang kino-compensate mo doon is yung time, di ba? Halimbawa, gusto mong mag-forecast ng proposed na baha sa kinabukasan, 6:00 ng umaga. Nagra-run ka pa, bumabaha na. So yun yung gustong i-cut ng flood forecasting. So paano tayo makakahanap ng ways na hindi tayo gumagastos ng maraming oras pero yung resulta ng
flooding, yun pa rin yung nakukuha na. I see. Okay, gets. Pwede ka namang gumamit ng mga supercomputers, yung mga parallel computations. Pero ang mahal-mahal nun. Para lang gusto mo lang malaman yung resulta and gagamit ka ng supercomputers. Pwede din. Pero syempre mag-optimize tayo nung financial expenses, yung computational expenses na hindi nababawasan yung accuracy ng results mo. Yung modeling nyo po ba or yung mga flood modeling studies, paano po ba to ginagawa? Meron ba silang mga user-friendly na software or purely coding dapat yung ginagawa dito? Hindi. Usually yung mga commercial softwares tulad ng SWMM, ng Stormwater Management model ng USA, and then yung Delft, andyan yung Flow 2D. Yung mga commercial models, meron na silang GUI na prepared na i-input mo na lang yung data mo and then i-click mo sa Simulate. Pero ang problema nun is nakarely ka 100% dun sa theoretical basis ng mga developers. Wala kang pwedeng baguhin kasi naka-polish na yun, gagamitin mo na lang. So, limbawa sa problema sa atin, gusto mong magkaroon ng multi-scale simulation, hindi mo magagawa yun using other models. So, you have to develop your own. So, during that time, my professor is working on parang K-flood, which is the flood model na ginagamit ng Korea ngayon for inundation. So, I was fortunate enough to belong to that project na I learned how they do flood modeling inundation using multi-scale and I was able to apply it to the Philippines. So kayo po nag-code po talaga kayo? And anong language? C++ language, and I didn't develop it from zero. No, it's a combined effort. So in Korea, hindi sila masyadong bahain doon. So they don't have a lot of calibration data. And doon pumasok yung Philippines naman. We have a lot of validation data. Wala lang tayong model na magagamit. So yun yung magandang connections doon. Kanina po nabanggit niyo yung mga factors na makaka-affect sa accuracy ng model, like yung friction, land use. In addition po with that, ano pa yung mga ginamit niyo to make your model as realistic or as accurate as possible? Yes. Ang unang-una dyan yung rainfall data. So kung meron ka lang hourly data, pero gusto mong mag-simulate ng mas accurate simulations, like 10 minutes, 5 minutes. So ang ginagawa doon, kailangan mong mag-integrate kung ano yung middle niya. So hindi maganda yun kasi in reality, hindi naman consistent yung rainfall every 10 minutes based dun sa hourly data mo. So one of the solutions is to get parang remote sensing data. So instead na time series yung input mo, meron kang spatial data. And then aside from rainfall, andun yung infiltration. So yung different types of soil, halimbawa may sand, may loam, may concrete, iba't iba silang properties, how to absorb, gaano sila kabilis mag-absorb ng water. So for example, ang sand, diba, hiwa-hiwalay siya, so madaling mag-infiltrate yung tubig sa ilalim. Pero kapag clay yung soil mo, konti lang yung absorption niya and then the rest, magsaslide siya. And sa concrete naman, yun yung parang, yung absorption niya almost zero. So all water na nare-receive sa concrete, magsaslide siya. So kapag meron kang different soil types, tapos different distribution ng mga buildings, ng mga roads, medyo complicated yun. So kailangan mo siyang i-integrate din sa model. Halimbawa sa bundok, kapag umulan dito ng halimbawa 10 millimeters ng tubig, almost ma-absorb siya sa lahat, di ba? Pero kapag dating sa city, pag umulan dito ng 10, mababaha na agad. So yun yung some of the things being considered in flood modeling kasama nung land use tsaka ng Manning coefficient. So yung mga values po na yan na ginagamit nyo for the model, ina-acquire nyo siya sa field or may mga theoretical values na for that?
pwede mo siyang i-base sa literature. For example, meron kang concrete, ano yung Manning coefficient niya. So makukuha mo na siya sa previous studies ng mga experiments ng tao. Pati yung infiltration rate. Kapag alam mo yung soil properties niya, pwede mong kunin yung corresponding parameters, infiltration parameters niya sa literature. Pero yung sa research ko kasi, yung soil type and land parang Manning land use area, napaka ano niya, nakuha ko siya sa Philippine data, pero hindi mo ma-make sure yung 100% yung accuracy niya. So kailangan mo mag-calibrate tsaka mag-perform ng sensitivity analysis para makita mo yung tama ba yung data na nakuha ko or kailangan pang i-supplement, something like that. Kanina po yung nabanggit niyo yung yung Ondoy, yung minodel niyo. Can you share po yung Yes. yung mga results niyo? Anong nakuha yung results na replicate niyo po ba yung Ondoy na flood and some other things? Yes, ang maganda kasi sa flood modeling, pwede mong, para kang nasa taas nakikita mo yung distribution ng tubig, di ba? So may mga areas sa Marikina na at first sight, hindi mo makikita na dangerous pala, vulnerable pala to sa flooding. Katulad nung sa may yung subdivision kasi yung shape ng river parang paganto. So kapag umulan siya ng malakas dito, ang tendency ng tubig is dumiretso siya kung saan niya yung pinakasimpleng road. So kapag umulan tsaka bumaha ng marami, dire-diretso siya dun sa subdivision. Pero in regular days, hindi siya makikita na flood prone kasi magandang subdivision siya, di ba? Pero because of simulations, because of flood modeling, makikita mo na ito pala bahain to, even though hindi siya mukhang vulnerable in real life. So yun yung maganda nun. Parang for modeling kasi, ang dami mong malalaman in a bigger sense na hindi mo malalaman in reality. Pero yung mga ganitong studies po ba, like kasi 'di ba ito Ondoy, and then can you use that model to analyze yung mga next na flooding events na nangyari? Yes, hangga't hindi nababago yung surface. Halimbawa, 10 years ago, binaha to. What would you expect after kapag umulan uli ng gantong karami, babahayin pa rin kayo. Unless na mag-create yung area ng safety measures to prevent flood. Andyan yung parang river walls or levees or dams. So unless hindi magawa yun, at least hindi siya mabago, paulit-ulit siya mangyayari. Hindi ko matandaan kung this year or last year, may nirelease na web app yung UPRI na makikita mo ano yung mga flood prone areas. So yung results niyo po, same lang din dun sa web app ng UPRI. Yes. Although magkaiba yun kasi gumamit ng return period yung UPRI. So limbawa, 1 in 100 year na rainfall, 1 in 25 years. Yun yung ginamit nila. Pero yung sa results ko kasi gumamit ako ng real data for Ondoy. So ang Ondoy yata is 1 in 100, I think, or 1 in 250. Pero if we experience those kind of like typhoon in the future, yung ganong karaming rainfall, the results from the hazard maps from UPRI would be beneficial to know yung mga safe areas and mga delikadong areas during return period flood events. Ay, speaking of return period po pala, can you clarify po sa mga audience anong ibig sabihin ng return period? Talaga bang once in every 25, once in every 100 years yan? I see. Good question. Nakakalito talaga siya. So for example, meron kang data, 30-year data from 1980 pala, 30. So from 1980 to 2010, meron kang daily rainfall data. So during those 30 years na yon, meron lang isang event na nagpabaha sa'yo. So ang tawag doon is 1 in 30 years data. So ginagamit yun kapag napaka-extreme ng event mo, nangyari na ba to in history? So kapag in-extend natin yung time na yun,
from 100 years ago until now, isang beses or dalawang beses mo lang siyang na-experience, those are one and 100-year return period. Pero in a simpler sense, ganun siya. Pero pag inisip natin siya as percentage, so for example, 1 in 100 is 1%. So today, may 1% lang na probability na umulan ng ganito katinding rainfall. Or kapag, halimbawa, monsoon season is every year mo siyang na-experience, di ba? So kapag lumabas ka ng bahay ng August, merong kang 80% na gantong kadaming ulan yung may experience mo. So ganun yung basihan paano natin kinakategorize yung different intensities ng rainfall in terms of baha. So in a way, pwede po pala na for example, on this day mangyari yung itong pagba na may return period na 100 years. Tapos next week mangyari ulit yung ganun na magnitude. Exactly. Parang tsumamba ka sa loto na napaka mababa na chance. Oo, pero malas. Totoo. Malas. Tapos marami kaming na interview nun during my NOAA days na parang naranasan nyo ba yung ganito taas na baha? Hindi, ako 60 years na ako dito, parang ngayon lang kami binaha ng ganyan. So ganun yung concept nung paano natin ma-analyze yung intensity. So hindi natin masasabi na bukas hindi mangyayari yun, di ba? Meron pa ring probability. Mas maliit nga lang siya kaysa sa normal. I think yan din po siguro yung kailangan ma-realize din ng general population na hindi dahil sa hindi mo ito na-experience within your lifetime or within the lifetime ng parents or grandparents mo, hindi ibig sabihin na hindi siya mangyayari. May mababa lang na chance. Specifically may maliit lang na chance pero hindi siya zero. Specifically sa climate change, sa base studies, magre-resulta yung climate change, yung pagtaas ng yung effect ng global warming sa pag-intensify ng rainfall within the next 100 years. So makikita natin na even though you've never experienced this before, wala ka, zero kang data, hindi imposible na ma-experience natin siya in the future. So napaka-complicated niya and napaka-important niyang malaman. Ngayon po, punta naman natin ang more on behind the scenes ng studies niyo. In this type of study, anong klaseng funding yung kinailangan mo and saan siya ginagasto? Yeah, I was fortunate enough to have a scholarship during that time. So I received stipend from the university. And then I have the leeway kung anong topic yung gusto kong aralin. So I was fortunate enough na i-pursue yung research na yon without having to consider or without having to find resources kung paano siya kunin. Although I had a problem during that time kasi during 2020, I was like on my last year of my research. So kailangan ko mag-field work, umuwi ng Pilipinas para kunin yung some elevation data ng river tsaka mag-perform ng interviews. Pero tulad nung, as you know, 2020 is COVID years, di ba? Parang nag-lockdown, hindi ako pwedeng umuwi. So I contacted my NOAA friends na, can you help me parang do field interview for me if you get this data, parang ganyan. And then after 1 week, nag-lockdown kada bahay, bawal lumabas. So sabi ko, Diyos ko, paano ko kaya tatapusin tong research na to? Ito na lang yung kulang ko. And then during that time, parang as a last resort, nag-email ako sa mga parang agencies na meron ba kayong gantong data? Pwede ko bang gamitin sa research? Although understandably, wala akong na-receive na reply kasi people are not working during that time. So parang as a last resort, so nag-post ako sa Facebook na, guys, may kakilala ba kayong nakatira sa Marikina nung ganito, parang pwede nyo ba silang tanungin kung gaano kataas yung baha sa kanila during Typhoon Ulysses or parang kung saan yung extent. And then I was very surprised kasi hindi lang ako nagkaroon ng answer na yes or no. Ang daming people na nag-reply sa akin na
oh nako, alas 6 ng umaga, tumaas yung tubig, alas 2, bumaba, tapos they send me pictures na for validation data. So even though nagkaroon ako ng challenge to get that data by myself because of technology din and because of like openness ng mga tao to assist you. Paano ba namin to malalaman more and paano ba namin to mapipigilan in the future? So, in a sense, yung research, hindi lang siya nakatulong sa public, but public also was able to give back to research para siya palakasin. So, isa siya sa pinaka-milestone achieved during that time kasi ang daming challenges na may encounter mo, hindi lang sa research but in life in general. Pero paano mo siya masasolve is you have to think parang not very straightforward. Kailangan mong gumamit ng napakaraming research, kakapalan mo yung mukha mo to get those. So, I think it helped din na yung research na yun is not just mine, but it's also people from Marikina, people who had sent me those data. Yung Ulysses po, ito di ba yung Yeah. yung time na parang 4 or 5 na bagyo yung sunod-sunod na dumating? Oo yata, oo. So yung model nyo po, parang how does that affect your model? Na-account nyo po ba yung ganong type ng factor na sunod-sunod dumadating yung bagyo? Totoo. Kasi during monsoon season, dahil hindi lang sa bagyo, because of monsoon, maraming rainfall na nare-receive yung area natin. So dahil ang dami niyang tubig, yung infiltration, puno na siya sa groundwater. Hindi na niya kayang i-absorb. So halimbawa, ma-experience mo yung Ulysses typhoon na gantong karaming rainfall during summer season. Hindi siya ganun kalala kasi na-absorb nung mga plants, na-absorb nung lupa. Konti lang yung idadaloy niya sa tubig. Pero dahil sunod-sunod yung bagyo at dahil monsoon season, hindi na kaya ng lupa na i-absorb. So parang halos lahat ng runoff niya napunta sa lower elevation area. So yun yung mga factors na dapat i-consider kapag may gantong rainfall event. And so nabanggit nyo po na isa sa yung iba sa mga challenges nung paggawa nyo ng research ay yan nga, nung pandemic wala po kayong mapuntahan para ma-interview. Pandemic. And then yung availability ng data. What are the other challenges pa po? Or yan lang yung mga major challenges? Marami rin kasi yung different models, iba-iba sila ng approach. Halimbawa, kung yung gantong model ang ginagamit nila gantong theory, gantong background. So, kailangan ang dami mong assumptions na i-assume kapag gumagawa ka ng research. And at the same time, pag nakaka-encounter ka ng iba't ibang researchers na iba naman yung approach nila, magkakaroon ng conflict. So, it's never gonna be solved because magkakaiba tayo ng background. So, ayun lang, I think. Yeah, I think so. Pero regarding po pala that, curious din ako. Kasi nabanggit mo na madaming mga types ng modeling or modeling approaches. Paano mo pinipili? Like, for example, for this site, ganitong model yung gagamitin ko, and then for another site, same model or pipili ka ng ibang model? Ano yung tawag nito, strategy para... That's good question siya actually. Depende siya sa objectives mo. For example, gusto mo lang i-analyze yung already happened na flood event. So gusto mong i-investigate bakit dito siya pumunta, bakit ganito kadami yung baha niya. So or kung gusto mong gumawa ng flood maps. For example, sa isang lugar, gusto mong malaman kung gano'n yung extent ng baha kapag 1 in 100 o 1 in 50. Meron ding mga models na nakafocus lang siya sa stormwater system. Sa city, sa maliit na city for example, gusto mong malaman kung kapag umulan ng ganito, nakaka-apekto ba siya sa traffic or anong mga pipe system yung mag-overflow. So depende siya sa objectives mo. And ang daming pwedeng magamit na models. Just kung ano yung gusto mong layout and what's your final goals, yun yung importante. Ayun.
And then, sa research po na to, do you have any, parang mga ugly na experience, bad experiences Sa research, in this study or maybe I in don't general throughout your research career? Meron din, pero it's mostly like political things na usually if you're a scientist and you're a researcher, you don't care much about politics, no? Parang gusto mo lang gawin kung ano yung makakatulong sa public without minding kung sino yung nakaupo or sino yung hindi. Those kinds of things na hindi lang pala siya sa Pilipinas nangyayari. And all over the world, there are political aspects na kailangan mo i-consider. Which I think as you want, if kung gusto mong maging like mas mataas in position, you have to consider. Pero wala pa ako sa ganoong position, I think. Na parang, I don't want to do this if this is considered a political thing. Gusto ko lang magkaroon ng resulta to be helpful. Yeah. I think it's unavoidable. Parang yan din yung pag nakakausap ako ng ibang mga scientist din, isa din yan sa mga parang mahirap na part ng job kasi ikaw gusto mo lang may question ka, sasagutin mo yung question na yun no matter what challenges. Pero may mga barriers na itong mga political stuff. May mga barriers na, unless lakasan mo yung loob mo na ikaw yung maging parang assertive. Pero usually as a scientist, as a researcher, you don't have the guts usually, di ba? Maybe may mga scientists na strong yung personality, which is a very good combination. Pero for this, I think people like me, we just avoid it. Siguro that's why iba-iba yung organization ko because I just avoid it. Parang kung ayaw nyo sa akin dito, nasa New Zealand na ako. Di ba? Yeah. Don't let it stop you. Parang darating ang panahon na they're gonna go back to you na ay dapat pala dapat pala nakinig kami sa'yo noon kasi you are doing the right thing. Pero don't let it be, wag mo rin siyang parang i-keep sa heart mo na ay ginawa niyo sa akin to kaya I will not help you. Pero you have to be parang focus ka sa future kung ano yung makakatulong sa public. Yeah. It's very complicated pero. Yung pinublish ni Miss Jolly na yung ground subsidence sa major cities sa Philippines, may ibang politiko na nag-react na bakit dinamay yung city nila. Talaga. Nakikita ko yun sa sa social media. Ay, mahirap. Pero kung hindi mo iboboses yun, di ba? Tapos magugulat sila one time it's affecting them. You should voice it as much as possible. So, good for Jolly. Ayun, yun lang. Nakikita ko lang siya sa Facebook after nila share na ito nga, may bagong publication na ganito yung rates. Tapos may iba na mga nag-react. Kasi iba-iba sila ng priority. As a researcher, parang wala tayong pakialam sa business aspect, di ba? Pero if you're a mayor, parang importante sa'yo yung constituents mo makaka-apekto ba siya sa business, makaka-apekto siya sa economy. So it's understandable na they're just thinking kung ano yung makakabuti sa city nila. Pero hindi naman kasama sa parameters natin yun. When we're simulating na makaka-apekto ba to sa business nila or something, hindi yun kasama. So, it's up to them kung paano nila gagamitin yung outputs natin. Pero, ang trabaho natin is to be truthful and to be factual as much as possible. With this study po, kailan mo siya na-realize na pwede mo na siyang ipasa for publication? As soon as possible. Kasi para para ma-ere mo yung anong novelty ng ginawa mo. Ano sa tingin mo yung makakatulong sa future researches na i-publish mo na pwedeng magamit nila para i-lessen yung simulation time, para i-supplement yung datability. Paano sa tingin mo siya makaka-epekto in the future researches? So, gusto ko na siya i-publish as soon as possible, pero I have a lot of rejections din. So, kasama naman yun sa publication na hindi novel yung ginawa mo, yung English mo, ganto ganyan. So, syempre masakit siya sa una, pero na-realize mo na, gusto lang nilang makatulong sa'yo. Gusto nilang
gawin mong maganda yung research mo para maging suitable siya sa publication. So after rejections, after many revisions, and then successful na siya. And then na-realize ko, kasi kapag nakaka-receive ako ng rejections from publication, dinadibdib ko siya parang, pangit naman yung journal niya parang ganyan, hindi na ako magsasubmit dyan. So, na-realize ko na, hindi pala, isang editor lang pala yung kaaway ko, hindi pala yung buong journal. So, next year, mag-submit uli ako sa kanila. Natanggap na nila. So, parang wag mong kimkimin yung galit kasi unang-una, nandyan yung reviewers para tulungan ka, para gumanda yung, para ma-express mong maigi yung ginagawa mo. And at the same time, sila din yung gagamitin mo sila as a tool para marinig ng iba yung ginagawa mo, di ba? So, hindi sila kaaway. Yeah. Although, masakit talaga siya, pero as we mature, parang, okay, wala na akong pakialam. Next journal, di ba? Natatawa po ako dun sa sinabi niyo na sinasabihan kayo na hindi maganda yung English. Di ba? Personally, na-experience ko din ikaw yun yung spelling mo di ba? Akala nila galing nila mag-English. Pero kapag binasa mo kasi uli yung manuscript mo, kasi araw-araw mo siya nakikita, hindi mo na nalaman na parang mali pala yung grammar mo, di ba? So parang after 1 week, basahin mo ulit, mali pala talaga yun. Ako rin hindi ko naintindihan yung sinabi. So even though na sinabi nila yon, and right now, na-experience ko na rin maging reviewer myself. Parang nakita ko, bakit hindi ko maintindihan yung sinasabi nila? So na-realize ko na, okay, kailangan pala talaga na perfect yung isend mo. Wala kahit isang maling spelling, isang maling grammar, nakikita nila yan. So you have to be perfect as possible. Pero minsan, ito na-experience ko din to sa ibang mga publications. May mga times na kino-comment nila na ang pangit daw ng English, hindi nila maintindihan. Pero pag binasa mo yung comment nila sa'yo, hindi mo maintindihan. Comment nila. Ano daw? Tapos ipapabasa mo sa advisor mo, alam niyo po ba yung sinasabi nila dito? Sila din hindi nila maintindihan. So parang minsan kapag sabi mo, correct me if I'm wrong, this is how I understand your review, parang ganyan. Kaya huwag kayo masyadong perfectionist kasi sila din hindi masyado. Pero, minsan mapapa-question ko na lang sa sa English mo eh. Pero yung sa case ko naman, medyo nagkaroon ako ng medyo na-boost yung confidence ko sa pagsusulat in English nung nakapag-publish na ako sa isang AGU journal. Tapos wala silang comments sa English grammar ko. So doon ko na-realize, talaga? Baka okay naman yung English ko, yung mga dating reviewers yung may problema. Sila yung may problema o sila yung kailangan mag-aaral ulit ng English. Ay nako, pero kasi we understand because English is our second language, 'di ba? Parang we're doing our best and this is what we know. Parang who are you to judge, 'di ba? Pero iba't ibang yata. O parang iba't iba silang characteristics, so kailangan natin tanggapin. And then very important na lang sa mga aspiring researchers na i-develop niyo yung attitude na huwag nyo masyadong dibdibin yung sinusulat ng ibang tao. Huwag dibdibin. Lalo kapag I've experienced in presentations na kapag nag-o-oppose yung yung hypothesis mo sa hypothesis nila, talagang makikipag-away sila sa'yo sa harap ng maraming tao. 'Di ba? Parang first time kong ma-experience yan, talagang, bakit sila ganun? Parang hindi nila ako kausapin at maayos. Pero I realized na when I'm doing my research, na yung research ko, baby ko yun di ba? Pag may ibang tao nagsabi na ang pangit ng baby mo, ang kapit ng mukha mo, di ba? Makikipag-away din ako sa'yo. So, I try to understand na, okay, I understand what alam ko na, I respect you as a researcher, and we can communicate without like having embarrassing people sa harap ng maraming tao. Pero you're gonna experience it and you're just gonna grow, I think. Moving forward po, what are your plans with this research? For this specific research, I'm so glad na it was published na I was able to contribute to how to simulate real flood events before. And then hopefully in the future,
na pag nagkaroon tayo ng flooding like this, na makakatulong yung research ko to help other researchers kung paano i-solve yung napakadaming challenges in flood modeling. So right now, I'm doing in New Zealand, I'm doing flood hazard mapping for a city in New Zealand. So because of yung mga struggles ko during that research to get data and how to like do assumptions, naka-help siya para may apply ko naman siya sa different concept of flood modeling. Ano pa yung ma-advise nyo sa mga aspiring researchers aside dun sa tibayan nila yung loob nila sa comments ng reviewers? Tibayan ng loob nyo. Huwag masyadong, pwede kasi yung spite mo, magdadrive mo siya para gawin mo mas mabuti yung ginagawa mo. So, yun yung advice ko sa papel. pero in reality, parang kapag nagpapasa ka ng paper, isipin mo na hindi dapat doon nakasalalay yung buhay mo, di ba? Doon sa review nila. Kailangan yung comment nila and yung review nila, makakatulong lang siya doon sa aspect mo. Hindi doon nakasalalay. So, kapag na-reject ka, edi mag-submit ka ulit sa isa pa. And then, gamitin mo yung comment nila para maging mas maganda yung paper mo. And you realize na parang mas marami pala akong rejections instead na sa acceptance. Even sa paghahanap ng work, ang dami ko ring rejections na during that time, I take it personally. Pero I just realized na if it weren't for those rejections, I wouldn't be where I am now. Hindi ako nagpursige siguro na to fly as high as I can because of those rejections. So, make it like positive instead of negative in your life. Para sa mga audience, yung mga paper rejections na yun, hindi talaga nawawala kahit gaano nakataas yung position mo. Hindi talaga nawawala. Pag sinabi lang sobrang detailed nung gawa mo, sabi nila, hindi ko maintindihan, gawin mong simple. Pag sobrang simple naman, ano ba to gawa ng bata ba to? So, wala talaga magiging perfecto. Kailangan lang nilang kasi nakasalalay yung publications nila kung ano yung opinion ng review. So, just follow kung ano yung gusto ng reviewer. Yung na-experience ko naman dyan, kasi yung nagmi-meet ako regularly sa mga supervisors ko. Tapos nag-share din sila ng mga papers na sinasubmit nila. Tapos sinasabi nila sa amin, ay eto, pinasa ko sa ganitong journal. Rejected. Pasa ko na lang sa iba. Rejected, diba? Parang normal na lang na usap-usapan. Rejected, okay, move on. Actually, good yung supervisor mo kasi even though parang kahihiyan niya yun eh. He's telling you na I experienced rejections in the future. Hindi ako perfecto, pero you will learn from this. So, wala talagang perfecto, no? Kahit sino. So, magkakaroon talaga ng rejections eventually. Last question po before we let you go. Do you have anything to promote? Promote? Wala ka sa start ko lang eh. Pero, I think in general, no, students or like researchers, they should consider climate change in their future aspects, no, hindi lang historically, because climate change can be political. Kasi if you are trying to reduce the climate, the emissions and stuff, marami kang business na masa-stop and ma-impede. And I would like to encourage people na you have to consider in the future, not like yung present na na aspects. So I think in general that's it. I guess dito na nagtatapos yung ating episode ngayon. I hope madaming natutunan yung ating audience. And also maraming salamat kay Doc Lea sa pagpapa-unlock ng aming invitation. So salamat po Doc Lea, salamat sa audience. Salamat po, yeah. Ang dami nating struggles, no? Hindi lang as a scientist, financially and like emotionally, mentally, pero I want to give people na just starting now na wag kayong sumuko, na it's gonna be okay in the future, na you're doing an impact to the society and this is not something na kailangan iside. So I'm very proud of people who are doing that.